Bagamat tayo ay patuloy na pinalulumbay ng iba't ibang mga pagsubok, pagsusumakit sa buhay, patuloy tayong iginugupo, pero isang kaligayahan ang maglingkod sa ating Panginoong Diyos. At darating ang araw na ang lahat ng ito ay mapaparam at lahat tayo'y sama-samang magkakatuwaan at wala ng pagdurusa at kalungkutan sa langit na bayan. Napaganda po ng mensahe natin pong napakinggan ngayong umaga. Bago po tayo magsimula mga kapatid, pansamantala po tayo muko at tayo manalangin. Papuri po at pagluwalhati amang banal ang nais naming maihatid sa inyo at kayo po ay maparangalan sa gagawin naming pag-aaral. Sa mga mensaheng awiti na amin pong napakinggan, galing po sa aming mga kapatid ay magsilbing inspirasyon upang patuloy kaming mangunyapit sa inyo pong pangako at paglilingkod sa inyo. Salamat po ng marami, patnubay po ng Banal na Espiritu ang aming maranasan ngayong umaga sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen. Mayroon tatlo lamang na umiiral sa ating daigdig. Ang ekonomiya, pangalawa ay politics, at relihiyon. Pagdating ng takdang panahon, sa kahuli-hulihang panahon, ang tatlong ito ay patuloy o pipiliting hawakan ng atin pong kaaway na si Satanas. Doon sa kapitulo 13 ng Apokalipsis, talatang 8, pipilitin ng kaaway na hawakan ang ang relihiyon at pipiliting pasambahin sa kanya ang lahat ng nananahan sa lupa at yung hindi mapapasa kanya ang magmamana ng buhay na walang hanggan. Sa kapitulo 13 ng aklat din ng Apokalipsis, talatang 16 hanggang 18, hahawakan ng ating mahigpit na kaaway ang ekonomiya. Na sino man ay hindi makakapagbenta, hindi makakapagbili, hindi makakapagnegosyo kapag walang tatak ng hayop o ng 666. Pagdating rin ng panahon, maging ang politika, Kapitulo 15, talatang 14 ng aklat ng Apokalipsis, ay paparoonan niya ang lahat ng hari at kikilusin upang makipagbaka, upang ang bayan ng Diyos ay suyurin, upang ang bayan ng Diyos ay magapi. Subalit, dahil ang ating Panginoon ang siyang hari ng mga hari, Panginoon ng mga Panginoon, ay walang makapipigil sa ating paglilingkod sa Kanya. Ang focus ng ating pag-aaral ngayon, ano nga ba ang relihiyon? Pag tayo mag-a-apply ng trabaho, pipill up ka ng biodata o kaya ay mayroon kang resume, hindi laging nawawala yung relihiyon. Kapag tayo nag-aaral, tinatanong tayo, ano ba ang iyong relihiyon? Gaano ba kahalaga ang relihiyon para sa atin? Sa aklat ng Heneses, makikita natin ang kasaysayan ng daigdig, ng paglikha ng Diyos sa buong sanlibutan. Ginawa ng Diyos ang lahat ng bagay sa pamamagitan lamang ng kanyang pagtawag. At ang lahat ay nagsisitayo ng magkakasama. Ang lahat nilikha sa pamamagitan lamang ng kanyang pagbigkas. Subalit, kapansin-pansin, pagdating sa paglikha sa tao, hindi niya ito nilikha sa pamamagitan ng kanyang pagbigkas na magkaroon ng tao, kundi ginawa niya ito sa pamamagitan ng kanyang mga kamay. Hinulma niya ang tao sa pamamagitan ng kanyang mismong mga kamay at niyari mula sa alabok. At makikita natin, napaka-espesyal ng pagkagawa ng Diyos sa tao. Kakaiba sa lahat ng mga nilikha. Tayo ay nilikha ng Diyos ayon sa kanyang larawan.
ayon sa kanyang wangis. Pag sinabi pong wangis, ayon sa ating, yan yung nakikita nating figura. Oh. Nilikha tayo ng Diyos ayon sa kanyang figura, ayon sa kanyang wangis. Oh. Nilikha ng Diyos ang tao ayon sa kanyang larawan. Ano ba yung larawan? Sa Biblia, yan ay tumutukoy sa karakter o sa kabanalan ng ating Panginoong Diyos. Kaya nga, wala makinaanibang sekta ang isang tao, alam niya ang pagkakilala ng mabuti at masama. Dahil doon sa pagkakalika sa atin sa larawan ng Diyos. Nilikha ng Diyos ang tao na tulad niyang walang kamatayan. Kung ang Diyos ay walang kamatayan, ang tao ay ginawa rin ng Diyos na walang kamatayan. Kung ang tao ay perpekto, ginawa ng Diyos ang tao na tulad din niyang perpekto. Ang Diyos ay makapangyarihan, ginawa rin niya ang tao at binigyan niya ito ng kapamahalaan, kapangyarihan sa sanlibutan. Subalit makikita natin sa takbo ng kasaysayan, matapos na ginawa ng Diyos na napaka-espesyal ang tao, ito ay pilit na ginupo, pinasok ng ating kaaway. At makikita ninyo sa tagpo ng pag-uusap, samantalang tinutokso ni Satanas si Eva na kumain ng bungang kahoy ng pagkakilala ng mabuti at masama. Bagamat si Eva ay dumedepensa, subalit mayroong nakitang kahinaan si Satanas. Sa ating mga translation, mababasa ninyo na si Eva ang pumitas ng prutas. Pero sa kasulatang Hebreo, hindi si Eva ang pumitas ng ng prutas, kundi yung ahas ang pumitas ng prutas. At yan ay iniabot kay Eva. Kaya ang tamang pagkakasalin yan, dyan sa chapter 3, o ang angkop na pagkakasalin, at nang makita ng babae na ang bunga, ilalagay ko sa isang angkop na pagkakasalin, mga kapatid. At nang makita ng babae na ang punong kahoy ay mabuting kanin at nakalulugod sa mga mata, at kahoy na mananasa upang magpatalino sa tao, ay iniabot sa kanya ang bunga niyaon at kinain. Dapat po dyan ay iniabot. Yan. Iniabot ng ahas kay Eva. Ganito, mga kapatid, manukso ang dyablo. Pagkatapos kanyang berbalin, iaabot sa iyo ang pagsubok. Iaabot sa atin ang tukso. Sa Hebrew thought, yan po ay isinisiksik kay Eva. Talagang iniabot hand to hand. Parang kung aking ilalarawan sa inyo, kahit nakaganito na yung kamay ko, talagang iniaabot talaga sa kamay mo. Parang yung mga nagbibigay ng love gift, di ba? Ayaw mong tanggapin, pinapasok na sa bulsa mo. Yan. Ganyan ang sistema ng ginawa ni Satanas. Pinagsamantalahan ni Satanas ang kahinaan ni Eva. Palibasa, nakikita niya sa mga mata ni Eva na naiingganyo siyang kainin ang prutas. Kaya dali-dali, kinuha niya, iniabot niya kay Eva. Kaya ang dyablo ay sadyang mapagsamantala. Na kumisan ang karakter na ito'y nakikita rin sa mga tao ngayon, lalo na ngayong COVID-19. Andyan yung nagtataasa ng presyong sobra, isang uri ng pananamantala. Alam naman ng mga tao na ang pagkukunan ng pananalapi ngayon ay limitado, pero pag magpresyo sila ay ubod ng taas. Isang uri ng pananamantala. Sa Facebook ko, ang daming nag-a-add friend. Pag in-accept mo, maya-maya,
naghihingian na sila ng tulong. Wala naman ako maitulong. Ang iba, nanghihingi ng tulong, kunyari, sila ang, mayroon silang inilalapit, pero ang totoo, sila talaga yung ginagawa nilang hanap buhay. Sinasamantala ang COVID-19. Sa Facebook, marami. Palibasa, gusto ng mga tao magkaroon ng mga tulong. Ang gagawin, mayroong mag-send ng message. Pwede ka naming tulungan. I-send mo rito yung serial number. Kung serial number yan, kami nakukuha sa DSWD. Ipapadala namin through GCash. Maraming nabiktima nito, mga kapatid. Maraming nabiktima. Sa pag-aakalang mas mabilis. Sabi nga ni Pastor Barcoma, ang hilig ng tao ngayon ay instant. Ayaw pumila ng mahaba. Naalala ko, mga kapatid, nung pumila ako, magdamag ako, mga kapatid, nakapila. Pagkatapos pagdating ng alas 9, uuwi ka rin. Hindi ka na inabot ng cut-off ng bilang. Kaya dahil gusto na ang instant, kumakapit doon sa mga nagte-text. Yan. Mga taong mapagsamantala. Karakter ni Satanas. Kaya tayo nagpapasalamat sa ating Panginoong Diyos sa tuwina, bagamat ganito ang ating inabot, ang Diyos ay hindi tayo pinagkukulang at tayo iniingatan sa ating pong kalusugan, sa ating mga pinansyal na pangangailangan. Ano po? Kaya walang dahilan para hindi natin purihin, pasalamatan ng ating Panginoon. Dahil sa kahinaang ito, si Eva at si Adan ay naigupo ng tukso ni Satanas. At doon ay naranasan nila ang kamatayan. Sabi ng ibang mga nag-aaral, Brother Fernan, bakit? Alam ng Diyos na kung alam ng Diyos na magkakasala sila, bakit pinahintulutan niya? At bakit naglagay siya ng puno doon sa hardin ng Eden? Kung tawagin sa atin yan test of loyalty. Kaya sabi ng mga deist natin pong nakakausap, ang Diyos ay nasa imahinasyon lang ng tao. Isiniksik kasi sa atin na meron dapat kilalaning Diyos, kaya nabuhay tayo na meron kinikilalang Diyos. Sabi ng mga atheist, hindi totoong may Diyos. Walang Diyos. Iniisip lang natin na may Diyos. Dahil kung mayroong Diyos, depensa ng mga deist, kung mayroon mang Diyos, wala siyang pakialam sa tao pagkatapos niya itong likain. Hinayaan niya ang tao na magkasala. Pagkatapos niyang likain ang tao, pinahirapan ng Diyos ang tao. Ang Diyos ay walang pakialam. Pero nagpapasalamat tayo sa Panginoon sapagkat hindi tayo hinubog sa ganoong kaisipan. Sa pamamagitan ng banal na kasulatan, ipinakilala sa atin ng Biblia na mayroong Diyos na dapat talagang kilalanin ang tao. Totoo, alam ng Diyos na magkakasala ang tao. Pero ito ay isang napakagandang pamantayan, isang napakagandang larawan para makita nating special tayo sa Diyos. Hindi tayo ginawang robot. Hindi tayo ikinulong sa isang hawla na hindi na wala tayong kalayaang makapili. Ito ang uniqueness ng pag-ibig ng Diyos. Upang maranasan mo at maramdaman mo na ikaw ay may kalayaan, binigyan ka ng test of loyalty. Para maisip mo na ikaw ay mayroong kalayaan at hindi ka isang robot. Kaya nasa tao ang pagpili ng mabuti at ng masama. Pero makikita ninyo mga kapatid, pagkatapos na ang tao ay magkasala, ano isinunod na paraan? Ang Diyos ay gumawa ng paraan upang sila ay mapagtakpan sa kanilang kahubaran.
Sinikap ng tao na mapagtakpan ng kanilang sariling kahubaran sa harapan ng Diyos sa pamamagitan ng pagtahi ng mga puno ng igos, di ba? Pinilit nilang, pag nagbasa kayo ng mga komentary ng iba't ibang mga aklatin, kung anong dahilan, bakit sila nagtahi ng puno ng igos, hindi lamang para mapagtakpan yung kanilang kahubaran, kundi upang manatili silang nakaugpong sa ating Panginoong Diyos. Pinipilit nilang maisalba yung kanilang kalagayan at maidikit sa ating Panginoon. Ang salitang relihiyon ay galing sa salitang Latin na relegare. Ibig sabihin ng muli. Legare, pag-uugpong. Relihiyon, relegare, muling pag-uugpong. Kung ang kahulugan ng relihiyon ay muling pag-uugpong, ano ang muling pag-uugpongin? Kaya lumalabas sa aklat ng Heneses na ang tao ay gumawa ng kanyang panapi, tinatawag itong man-made religion. Maraming mga tao ngayon na pinipilit nilang maiugpong ang kanilang sarili sa Diyos sa pamamagitan ng kanilang sariling pamamaraan. Mga nagkalat yan sa ating paligid. Papaano nila iniugpong ang kanilang sarili sa Diyos sa sarili nilang pamamaraan? Hindi sapat ang biyaya ni Kristo, kundi kinakailangan mong sumunod sa kautusan bago ka muna maligtas. Kapag naging perpekto mo ang pagsunod sa kautusan, saka ka maliligtas. Kailangan mong magsumikap para ikaw ay maligtas. Pagsisikap na ginagawa ng tao para maiugpong ang kanilang sarili sa Diyos. Pero makikita natin mga kapatid, hindi nasiyahan ang ating Panginoon. Diyos mismo ang gumawa ng kanilang panapi. Yari po saan yan? Sa balat ng hayop. Anong hayop yan? Sa balat ng tupa. Na siyang binabanggit sa atin ng Biblia na lumalarawan sa ating Panginoong Hesukristo. Kauna-unahang pagkakaroon ng pagbubo ng isang walang malay na kordero ay naganap sa Hardin ng Eden. At makikita ninyo mga kapatid ng ibig sabihin, Diyos ang gagawa ng kaparaanan upang ang tao ay muli niyang maibalik sa relasyon niya sa ating Panginoong Diyos. Walang gagawin ang tao, kundi tatanggapin lang niya yung panapi at kanya lamang idadamit. Diyos na ang gumawa ng paraan o ng biyaya upang mapagtakpan ang ating kahihiyan sa ating Panginoong Diyos. Kaya sa aklat na ito, mga kapatid, ang tawag doon, God-made religion. Ang Diyos ang gagawa ng kaparaanan upang tayo'y muling mailapit sa atin pong Panginoong Diyos. Kaya napakapalad natin, mga kapatid, sapagkat ang ating Diyos ay sadyang napakatalino. Kung nabasa niyo po yung story of redemption, yung great controversy, paglapit kay Kristo, makikita niyo napakaganda ng naging plano ng Diyos. Hindi pa nililikha ang tao, nagkaroon na sila ng konseho, pag-uusap. At ang lulutas ng suliranin kapag nagkasala ang tao ay yung mismong Diyos na lumikha sa pamamagitan ng kanyang mga kamay. Inaarbor ito ng mga anghel, subalit hindi sila pinayagan ng Diyos. Sapagkat ang nais ng Diyos yung kanyang kamay na ipinanggawa sa tao, na ipinanghulma, yan din ang kamay na tutubo sa kanila. Yan din ang kamay na ipapako sa krus. Anong dakilang pag-ibig ng ating Panginoon, mga kapatid? Di ba? Kaya nga sabi ko nga, kung ako ang Diyos, di ko pag-aaksaya ng panahon. Mahirap kaya magkatawang tao. Tapos mararanasan ko yung paghihirap. Patayin ko na lang yan. Di ba? Gawa na lang ulit ako ng bago. Pero ang Diyos, maibigin. Ang Diyos ay punong-puno ng kababalaghan.
Hindi man natin maarok lahat ng kaisipan ng ating Panginoong Diyos, pero nauunawaan natin kung gaano niya tayo kamahal. Oh. Nang ang mga anghel ay nagkasala, pagkatapos niyang hikayatin, hindi niya isinuong ang kanyang buhay sa mga anghel. Pero sa tao, nang magkasala ang tao, pagkatapos niyang suyuin, inihandog niya ang kanyang buhay. Sabi ng Biblia, ang Diyos ay unang lumalapit sa tao. Kanya lang ang tao, layo naman ng layo sa Kanya. Sinusundan siya ng Diyos, ayaw naman niyang magpasunod sa Diyos. Ang Diyos na nanliligaw, ang tao pa, ano ba tawag doon sa babae pag nililigawan mo? Nagpapakipot pa tao. Ang masaklap nito mga kapatid, habang iniunat ng ating Panginoon ang kanyang pag-ibig at nagpapakipot ka, natapilo ka, inabutan ka ng kamatayan. Ito'y isang masaklap na pangyayari. Diyos na ang gumagawa ng paraan upang ikay maligtas, ayaw mo pa. Kaya, sabi ng ating ng banal na kasulatan, ganun na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa buong sanlibutan, hindi sa mga ilan-ilang mga tao. Sabi ng mga Islam, isinugo ang ating Panginoong Jesucristo para lamang sa mga Hudyo. Kaya Hudyo lamang ang may kaligtasan. Hindi po. Ang sabi ng Biblia, nakita ng Diyos ang tao, at doon sa John 3:16, gayon na lamang ang kanyang pag-ibig sa buong sanlibutan, sa lahat ng tao, Hudyo, Grego, Muslim, o sino paman, ay ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak upang ang sinumang sa kanya'y sumampalataya ay huwag mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya ngayong umaga ay nais ko pong maunawaan ng sinumang makakapanood ng ating videos na sila ay patuloy na inaabot ng ating Panginoon upang tayo magkaroon ng pag-asa. Marahil ang iba sa ating mga kababayan, inabutan o inabot ng sakit ng COVID-19 na ngayon ay nasa kanilang mga pagamutan, na tila wala na silang pag-asa. Pero tandaan natin mga kapatid, ang Diyos ay patuloy na nagbibigay ng pag-asa sa atin. Ang kailangan lang natin manalig. Ang kailangan natin ay sumampalataya. Ito na ang tanging panahon mga kapatid. Ito na ang huling-huling panahon. Tanggapin natin ang ating Panginoong Hesus, ipaubaya natin sa Kanya ang lahat, upang abutan man tayo ng kapamakan, mawalan man tayo ng buhay, muli tayong ibabangon ng Diyos sa takdang panahon ng Kanyang pagbabalik. At sa ating mga patuloy na nanampalataya, huwag nating pahintulutan ang ating sarili na maigapos o maigupo ng pagsubok, maigapos ng kasalanan. Katulad ng awit na ating napakinggan. Ano mang pagsubok ito na siyang kumikitil sa ating pananampalataya. Ano mang suliranin na nagpapahina ng ating pananalig sa Diyos, patuloy nating idulog sa ating Panginoon. Darating ang araw na hindi na natin mararanasan ang mga pagsubok na ito, hindi na natin mararanasan ang mga pagluha, ang mga pighati, kundi mananatili tayong maligaya na namumuhay ng walang hangga sa piling ng ating Panginoong Diyos. Ngayong umaga, pagpalain po tayo ng ating Panginoong Diyos.